Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, 2 ang nasawi at 3 ang sugatan matapos bumagsak ang sinasakyan nilang civilian helicopter sa Pililla, Rizal, Martes ng umaga. Ayon kay Pililla Mayor John Masinsin, kabilang sa mga sakay ng chopper, ang 2 dayuhan. Anya, dead on the spot ang isa sa mga biktima habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang ikalawang nasawi. Kinumpirma rin ng alkalde na dayuhan ng isa sa mga namatay. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagsagawa ng emergency landing ang Bell 505 helicopter na galing sa Maynila at papunta sa ng Quezon Province. Iniimbestigahan na ng CAAP ang nangyaring insidente. Critically injured yung pilot. We're still trying to get the names of the fatalities kasi mahirap ma-mix up. According sa happy namin, lahat ng identification naman nila okay naman. Licensed pilot siya kasi someone from the aviation group already called me. Kilala nila yung pilot. Arestado ang lalaking tumangay umano ng nakaparadang motorsiklo sa barangay Talipapa sa Quezon City. Sa CCTV video na kuha noong Sabado, panoorin po natin, makikitang tumawid ang sospek sa Champaca Street at dumiretso sa mga nakaparadang motorsiklo. Sinakyan niya ang isa sa mga ito, sabay, harurot paalis. Sa backtracking ng Talipapa PNP, nakilala ang sospek na may record na ng pagnanakaw. Natunton at naaresto siya sa barangay Bagbag sa Novaliches. Na-recover din sa lugar ang ninakaw ng motorsiklo. Todo tanggi naman ang lalaki. Maharap siya sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Pinagnakawan naman ng mala Spider-Man na kawatan ang 2 apartment units sa barangay NBBS proper sa Navotas City Lunes ng umaga. Sa CCTV footage, umakyat at naglambitin sa pader ng gusali ang sospek. Napasok niya ang 2 unit. Napawang nasa trabaho ang mga nakatira. Halos 1 oras na malagi sa building ang kawatan na nakapag-change outfit pa bago tumakas. Nasa 8,000 pisong cash at 6,000 pisong halaga ng mga alahas ang tinangay niya. Dinamay pa ng sospek ang alagang pusa ng isa sa mga biktima na tinapyasan niya ng balat gamit ang kutsilyo. Pinaghahanap na ng Navotas Police ang sospek. Nakalabas na ng ospital ang Pilipino sa Kuwait na nasugatan sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagtamo ng minor injuries ang biktima na nagtatrabaho sa isang kainan sa airport. Anya, dinala siya sa ospital at na-discharge na rin. Samantala, sinabi ni Kakdak na ligtas ang lahat ng Pinoy na nakabase sa Iran. Patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon doon. Nauna rito, isang Pinay caregiver sa Tel Aviv, Israel, ang nasawi sa bakbakan sa pagitan ng Israel at US kontra Iran. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng tigil putukan sa Middle East sa kabila ng tumitinding tensyon doon upang tuluyan ng mawakasan ang krisis sa lalong madaling panahon. Ayon sa Pangulo, naipahayag na ng bansa ang posisyon nito sa nangyayari lalo na't ilang libong Pilipino ang nakatira o nagtatrabaho sa mga apektadong lugar. Pero nilinaw ng Pangulo na tanging mga sangkot na bansa ang maaaring magdeklara ng tigil putukan. We want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na higit 1,400 Pinoy na ang humiling na makauwi na sa Pilipinas bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, marami sa mga nagpahayag ay nais nang ma-repatriate mula Israel, Jordan, Bahrain, Dubai at Abu Dhabi. Gayunman,
Sa ngayon, delikado pang bumiyahe sa eroplano. Hindi rin anya napapanahong makauwi sa pamamagitan ng land travel, pero ito ang nakikitang pinakaligtas na paraan sa hinaharap. Nananawagan pa rin siya sa mga Pinoy sa Middle East na maghanap na ng ligtas na lugar gaya ng bomb shelters. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Kasabay naman ito, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng government offices at umapila na rin sa publiko na magtipid sa enerhiya habang tumatagal ang sigalot sa Middle East. Tiniyak naman niyang may sapat pang supply ng langis ang bansa, pero dapat anyang maging maingat sa paggamit ng ating mga pinagkukunan ng enerhiya. Inaasahan namang tataas pa ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Binanggit din ng Pangulo ang posibleng pagbawas sa excise taxes sa petrolyo kapag lumampas sa $80 ang kada bariles ng Dubai oil. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Ito ay hindi pa, kagaya ng sabi ko, sapat naman ng supply natin. Ngunit ay baka sakali, ito ay kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan nga ang pagbayad dahil tataas nga ang presyo. Susunod, aktres at TV host na si Carla Estrada nagbabala sa bashers ng anak niyang si Lela Ford. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Sumiklab ang sunog sa isang unit sa ground floor ng condominium sa Barangay Milagrosa, Quezon City. Pasado alauna nitong Martes ng madaling araw. Agad itinaas sa ikalawang alarma ang apoy kung saan hindi bababa sa 8 fire truck ang kinailangang rumesponde. Agad namang nagsilikas palabas sa gusali ang mga residente. Napatay ang sunog makalipas ang mahigit 2 oras. Walang naiulat na nasawi o nasagatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng apoy at halaga ng mga ari-ariang natupok. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nagbabala ang aktres at TV host na si Carla Estrada sa umano'y pambabastos at pangaharas ng kanyang anak sa kanyang anak na si PBB Collab 2.0 Big Winner Lela Ford. Sa ipinost na screenshots ni Carla sa social media, laman nito ang mga below-the-belt na banat ng bashers sa kanyang anak. Kabilang ang tila gusto nitong maranasan ni Lela ang kalungkutan at depresyon. Tiniyak ng celebrity mom na hindi niya palalampasin ito. Madali na lang anya silang matunton kahit naka-lock profile ang mga ito. Banat pa niya, may balik ang lahat. Bago pa ito, una nang binati ni Carla ang panalo ng anak at sinabing mag-focus sa kanyang career. Ibinahagi ni kapamilya actress Maris Racal ang mga hamon at aral sa kanyang pagganap bilang si Ponggay sa nangungunang aksyong seryang FPJ's Batang Quiapo, 9 na araw bago ang pagwawakas nito. Ayon kay Maris, malaki ang naitulong ng serye sa paghubog hindi lang ng kanyang kakayahan bilang aktres, kundi pati sa kanyang pagkatao. Bukod sa matitinding action scenes, pinahalagahan din niya ang mga sandali sa likod ng kamera. Aminado ang aktres na hindi naging madali ang bawat araw sa set, kaya pinaghahandaan niya ito araw-araw. Sa nalalapit na pagtatapos ng serye, sinabi ni Maris na mas matindi ang pagsubok na haharapin ng kanyang karakter. Mapapanood ang huling 9 na gabi ng FPJ's Batang Quiapo sa Kapamilya Channel, AllTV2, A2Z at iba pang Kapamilya platforms. Inihayag ng aktres na si Kea Bad na kasalukuyan siyang naka-isolate. Ito'y matapos siyang magkaroon ng herpangina na isang uri ng viral infection.
Sa video na kanyang ipinost sa social media noong February 28, sinabi ni Kay na ilang araw na siyang nakabukod para maiwasang maipasa ang impeksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Anya, bukod sa mataas na lagnat, nagkaroon siya ng mga tila paltos na sugat sa bibig at lalamunan. Tingin ng aktres, maaring nahawa siya ng virus sa airport o sa eroplano nung maglakbay siya kamakailan. Nang ipakita niya sa doktor ang mga larawan ng sugat, doon na sinabi ng doktor na mayroon siyang herpangina. Anya, naging sandigan niya ang kanyang asawang si Paul Jake. Umaasa rin siyang bubuti na ang kanyang pakiramdam. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Okay, excited na yung mga iba na nag-aabang para sa Blood Moon. Yes, Lalo Blood na Moon. Sangre, sabi po ni Tito Orel at Tanaw dito sa Luzon. Medyo mahirap sa Visayas at Mindanao kasi Yes. medyo maulap. Pero gandahan po yung mga makakuha at makita. Gandahan yung pictures ha. Magandang makita yung sa And social share media. niyo po sa amin yung mga pictures Tama. niyo. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Harleen Delgado. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napaparoon na rin ng live ang TV Patrol Express at ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, GPTV at All TV2. Pwede nyo rin pong iscan ang QR code sa inyong mga screen. Ito po yan para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news. So balikan yung mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.